nakakuha ng islat si Senador Marcoleta at naipasok niya yung 10 na gusto niyang gawing batas at Nangako nyo, inihain nyo po ba yung panukala na yung nagbabayad ng 2,000 piso sa kanilang, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain ko. Ayun! Binago ko lang. Talagang ako nagpakita. Para talagang i-file ko ng personal. So sa Senado, ang nangyari, mayroon pala kayong time frame. Sa slot na nakuha ko, June 30 to July 3. Kaya, siyempre, mahalaga sa akin yun. 10 bills mo. Ang nakatoka sa akin, June 30 up to July 3. Sa Senado, nagbunutan. Yung 19th Congress na iniwanan ko, 311 kami nung una. Hoy, kumusta na po kayo mga kapatid? Magandang umaga po, magandang araw. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw. Ngayon ay linggo, July 6. Tapos na tayo sa ating mga obligasyon kaninang umaga pagsamba. At napaka-swerte natin na sumamba kasi nasaksihan ng mga sumamba ngayon ng pangangasiwa ng live stream ang tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ganyan po kamahal ng kapatid na Eduardo Manalo ang iglesia. Halos sa loob ng isang buwan ay, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses nagsasagawa ng live streaming. Sila ang nangangasiwa ng mga pagsamba. Sa loob ng isang buwan, parang 2 times yata yun. Patuloy nilang pinapangalagaan, pinapangaralan ang mga kapatid sa buong mundo. Nasaksihan yung mga connection, kasi may mga lugar na walang connection, mahinang signal, at lalo na ngayon ay may mga pag-ulan, brownout, may mga bagyo, gano'n. Pero karamihan ngayon ay talagang live stream. Ito ang araw na ito, July 6. At yun nga, maraming salamat na saksihan natin yung pagsambang pinangasiwaan nila, pati yung mga ministro na tumanggap ng basbas na ordinahan. Yun, karagdagang lakas ng iglesia sa kabila ng pag-uusig ng mga kritiko sa Iglesia ni Cristo. Kung ano-ano ang mga pinupukol nilang issue na nanghihingi ng mga pera sa mga politiko patungkol doon sa mga binibigay ng mga ginagamit sa lingap, ay hindi po natitinag ang iglesia. Hindi po natitinag. Nakikita naman ninyo ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay nakapokus siya sa iglesia. Patuloy nilang sinisinop yung mga kapatid, tinuturuan ng dapat gawin sa buhay na ito, at yung pagpapasakop sa gobyerno. Kaya yung sinasabi nila na nakikialam ang Iglesia ni Cristo sa politika, hindi po totoo yan. Kami po ay nagpapasakop sa batas, sumusunod sa batas, at kung may mali ay sasabihin din namin, ipapahayag din namin mali yung mga ginagawa nila. Kaya tingnan niyo ngayon yung mga nangyayari sa social media, yung mga attorney nagbabangayan, puro mga kunyan eh. Siguro kasama mo yan sa iyong relihiyon, ikaw na nanonood ngayon. Yung mga attorney na nagbabangayan, yung nasa Comelec, at yung isang abogado rin na di umano na tumakbo na congressman, hiningan daw ng pera. Hindi natin alam kung totoo. May mga pinag-aralan niya mga Congress. Tapos yung nasa Rina Mercedes, Vice Mayor Harold Respicio, talagang binabanata. Attorney din yun. Magulo. Napakagulo ng mga politiko. Pero sa mga ganyang bagay, hindi po nakikialam ang iglesia. Dahil politika na yan. Ang pinapahayag lang ng Iglesia ni Cristo ay yung tama. Gawin ang dapat gawin ng mga namumuno, asikasuhin yung mga dapat asikasuhin ng mga problema sa bansa, hindi yung individual na
Yung individual, yung halimbawa ako, attorney ako, nasa pwesto ako sa gobyerno, hihingian kita ng kung ano-ano, pang personal yun. Hindi, dapat gawin mo yung trabaho mo bilang opisyal ng pamahalaan. Ang daming naghihintay sa inyong kaya ito, shoutout, padaanin nyo po muna ako. Huwag na natin pansinin yun, padaanin nyo po muna ako. Shoutout sa mga kapatid dito sa Tigbaw, Zamboanga del Sur. Maraming salamat sa mga kapatid na may mga nakakaalam na ako ay gumagawa ng mga video. Ito sa kapitbahay namin. Ngayon ay linggo kasi, July 6, walang trabaho. Kaya nakagawa ako ng mga ganitong video. Pasensya na po at medyo matagal na hindi ako nakapagsagawa ng mga video. Kasi may inasikaso ako ng mahalagang bagay. Talagang nakakapagod. Nakikita ninyo sa aking vlog, nagmumotor. Hindi na ako nagsasalit. Pagdating sa bahay, pagod, tulog. Ganon. Kaya ngayon ito, gagawa tayo ng reaksyon patungkol doon sa mga video, mga kumakalat. Dito mismo sa aking video, may mga nagre-react patungkol kay Senador Marcoleta na pakulo lang daw niya yung mga pangako niya noong panahon ng kampanya na yung kuryente ay gagawin niyang libre. Ay, ang daming kanyan eh. Ang dami niyang ipinanukala na gusto niyang matupad na. Nakakuha siya ng slot sa Senado. 24 lang sila eh. Nakakuha siya ng slot. Yung iba atat na eh. June 30 yung official na pag-upo nila. Pag-turn over sa kanila sa lahat ng mga official na nanalo. From mayor, vice mayor, mayor, mga kagawad hanggang sa Senado. June 30 na sila nag-umpisa. Hanggang ngayon na, ilang araw na, July 6 na. O, parang isang linggo pa lang sila, pero nakakuha ng slot si Senador Marcoleta at naipasok niya yung 10 na gusto niyang gawing batas at nakahanda ng pakinggan para pag-aralan ng mga nandun sa Senado kung ano yung mga batas na yun. 10 yung pinasok niya. Sabi niya, ang nakuha kong slot ay July 3. Ito, panoorin po natin. Baka sabihin ninyong gumagawa lang ako ng kwento. Panoorin po ninyo si Senador Marcoleta. Siya po mismo ang nagsasalita dito sa Net25. Pero bago yan ay shout out muna sa mga kapatid na nagko-comment. Ito po si kapatid na Albert Pasi mula po sa lokal ng Athens, Greece. Wow, grabe naman. Nakarating doon yung aking video. Sa Greece. Maraming salamat po kapatid. Mag-iingat po kayo dyan. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Nakarating sa Greece. Ito po, shout out po. Magandang araw po kay kapatid na Ulysses Pasig at kay kapatid na Violi ng Santa Barbara. Negros ba yun? Sandali nga. Patingin nga. Santa Barbara. Distrito po ng San Carlos City sa Kanyan. Iloilo po ba yun? Po. Tapos si kapatid na Ulysses ng Ilagan. Ang alam ko yung Ilagan sa Isabela yan eh. Ilagan, Isabela South ba yan? O Isabela East, yung kawayan ng distrito niyan. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi yung doon sa amin, Isabela West, Rojas. Maraming salamat po sa mga kapatid na nanonood dyan. At ito, yung taga-Babanwang, alam ko yung Babanwang na yan, lugar. Malapit yan doon sa amin. May singit ko lang po. Itong ako sa Kaligyan, Burgos, Isabela. Nandyan yung aking pamilya, yung mga kamag-anak, pinsan, kapatid, wala na, namayapa na. 2 lang kami. Yung magulang ko nasa Burgos, Isabela. Sa
lokal po ng Kulalabo. Pangalawang Pangulong Diakono yung aking tatay at yung aking nanay. Dati diakonesa pero ngayon sa may karamdaman, hindi na nakakasamba, hindi na nakakalakad. Gusto ko silang mapuntahan, gusto ko silang makita. Napakahirap. Pero nandun sila. Huwag nating pag-usapan niya. Doon kami sa Kaligyan. Doon ako pinanganak. Nag-aral ng elementary, high school. At nung natapos na yung high school, nagsimula ng magtrabaho. Maikwento ko lang. Doon sa Kaligyan, naranasan ko yung makigapas, makitanim. Doon sa may lugar ng Pisang. Alam ng mga taga-Kaligyan yan, lugar ng Pisang. Nandun yung lugar na malawak na bukirin. Pisang, Kasilagan. Nandun yung mga palayan ng mga taga-Babanwang, taga-Kaligyan. Kamag-anak ko dyan sa Kaligyan yung Pamilya Labasan, Mayes, Ringgor, Bromeo. Yung ibang mga Bromeo nasa sa Swerte. Yan. Basta dyan ako. Nakatrabaho ako sa kapilya. Yung bagong kapilya ngayon sa Rojas, 2016 ba yun? Yung bago pandemic, 16, 17, nandun. Pero hindi ko natapos dahil lumipat na ako, pinalipat ako ng asawa ko sa Mindanao. Nagpa-destino na ako dito sa Mindanao. Shout out po kapatid, yung taga-Babanwang. Yung Bagnal daw yo kabagis. Ito, isa rin pong Ilocano, kapatid na Rodi Ortiz, na Bagnal daw kabagis. Na Bagnal daw mo, apo! Yan yung mga punto ng mga Ilocano eh. Uy, napo, nambaggal daw yun, nyasi tayo, mangal tayo. Maraming salamat po sa lahat. Yung mga nasa ibang bansa, hindi ako makapaniwala na may nakakapanood sa aking mga video doon. Mag-iingat po kayo lahat dyan. Ito, pag-uusapan natin itong mga nagko-comment sa aking video patungkol doon kay Senador Marcoleta na parang magagaya daw siya kay Senador Alan Cayetano. Kasi nangako si Alan Cayetano na magbibigay ng ganitong halaga, ganitong pera, pero hindi natupad. Yan. Iniisip nila na parang ganun din ang mangyayari. Mauulit. Pero ibahin po natin. Kasi sabi ko nga naipasok na niya. Yung schedule niya ay ito, panoorin po natin para sabihin niyo, baka sabihin niyo nagsisinungaling ako. Panoorin natin si Senador Rodante Marcoleta kung ano ang ginawa niya doon sa mga pangako niya sa kampanya. Ngayon na senador na siya. Aba, Sen, pinag-usapan pala natin. Teka lang, ibalita nyo. Kasi kahapon po meron kaming good news eh. Ang sabi... Good news? Opo. Ba, maganda yan. Ito daw po'y pagpapakita na tinutupad nyo ang inyong pangako noon pong nakalipas na halalan. Ito na, topic na nila yon. Yung mga pangako niya noong panahon ng kampanya, marami siyang ipinangako. Ito, pakinggan po ninyo kung paano niya ipinasok. Kasi doon sa Kongreso, marami sila. Kaya hindi na isabatas lahat ng mga gusto niyang maisabatas noon nung congressman siya. Pero ngayon na, kasi noong nandun siya sa Kongreso, congressman pa siya, pag pumipila daw niya, pinipila daw niya yung mga gusto niyang gawing batas. Napakalayo na daw, nasa pang 500 na. Ito, pakinggan po natin, panoorin. At nagsumiti kayo sa Senado ang inyong 10 priority bills po, Sen. Akala ko kung anong good news ang sinasabi mo. Opo, yun ang good news na nakahapon. Manila, pinag-usapan na naman natin ito. Ay, hindi po. Kasi nagpalabunutan. Impromptu po yan, Sen. Yung maganda
na yung patakaran ngayon din eh. May palabunutan po para yan. Kasi nung ako'y nasa House of Representatives pa, Opo. pagka ganyan na magbubukas ang bagong Kongreso, mapa Senado man, mapa House, Pakinggan po ninyong mabuti. Pakinggan po ninyong mabuti para maliwanagan yung mga nag-aalinlangan. Ito, pakinggan po ninyo. Kung maaari ay ikalat po ninyo ang video ito para malaman ng mga basher na yan kung gaano katotoo yung pangako ni Senador Marcoleta. Opo. lalong-lalo na sa House, dahil sa dami siguro ng mga nakikipag-gitgitan na makapag-file ng kanilang mga panukalang batas. Isang linggo bago magbukas nakalinya na yung mga staff, dala-dala yung mga panukalang batas. Doon na sila natutulog mismo kung saan sila nakatayo. O kung saan sila naupo. Ako, sinubukan ko rin yun Para kahit papano, kasi merong konting relasyon yung baba ng bilang doon sa mga unang tatalakayin. Ganun ba yun? Halimbawa, si Congressman Nelson Lubao, nakayanan niyang nung siya mag-file, nasa 50 to 100 yung kanyang mga bills. Nangangahulog na may priority siya kaysa doon sa akin. 500 na ako nung ako nung akong pumasok Hindi ka pala 001. Kaya, yung 001 kasi, sa speaker yan So ganun pala talaga. Ngayon, kaya ako nabanggit yan, sa dami ng miyembro ng House of Representatives, physical talagang nakapila yung mga staff. Ayun. Para lang makipag-unahan, lalo na pinakala mo importante. Opo. Ginawa ko yun yung unang 20 dun sa House of Representatives. Sabi ko dun sa isang staff namin, kung kinakailangan matulog ka dyan, matulog ka na. Meron na pong nauna, hindi bali ka, diluminya ka. Magkaga naman, nasa 120 na yata, hindi natnang ko Taas pa rin talaga. Pagkatapos, yung mga huli, 2,500 na. So, kung yung baba ng bilang mo, Paano makakapasok yun kung nasa 2,000, 1,000 yung bilang mo? Kasi halimbawa, magbabayad ka ng kuryente doon sa kinabibilangan mong probinsya, kung ano mga kooperatiba yan, may bibigay sa'yo na mga number yung gwardiya. Hintayin mong tawagin ka 1, 2, 3, 4, 5 hanggang maubos yun. Kung nasa panghuli ka, ganun din sa Kongreso. ay isa sa basihan na matatalakay ka na mas maaga. May ganun pala. Ngayon sa Senado, nagbunutan. Kaya nagpadala ko ng staff, bunutan. Maglalagay kung sino yung nakabunot ng ganito, yun ang slot mo. Nagkataon na yung unang bunutan, number 4, yung nakuha kong slot. Kaya yung araw na kung saan ipa-file yung unang 10 bills mo, ang nakatoka sa akin, June 30 up to July 3. Ayun. Kaya nandun ako kahapon. Kahapon, July 3 pala. June 30 hanggang July 3. Naipasok na niya yung 10 pa lang. Ituloy natin. Kaya maganda sapagkat ganun pala. bunutan. Dati rin kasi, yung Senate President, siya yung nauuna. So naging liberal. Di ba maganda naman talaga? Tama. Palibasa, 24 lang naman kami, kaya walang masyadong... Kasi nasanay nga ako kung doon sa Kamara, 300 plus kayo na congressman. Kaya kung malimbawa, bawat isang congressman, isang pulang, aabutin talaga kayo ng libo-libo. Ganun pala. Yung 19th Congress na iniwanan ko, 311 kami nung una. Matakin niya, namatay yung 5, kaya naging 306. Ayun, Diba? Ganun karami. So, bawat isa may dalawang 20. Makikipag-gitgitan yan. Nako. So sa Senado, ang nangyari, mayroon pala kayong time frame, sabi niyo ito schedule niyo. Yung slot na nakuha ko, June 30 to July 3, kaya siyempre, mahalaga. Ayun. June 30 to July 3. Mahaba-habang araw yun. Kaya nakita ninyo, may mga kumakalat sa Facebook ngayon na
dala-dala niya yung mga papel, yung bill na para tawag doon sa may isang batas. Ito para tuloy natin. Hindi ko alam yun. Akin yun. Opo. Requirement na kinakailangan personal kang magpakita. Oho. Sa house kasi, pwede yung stop eh. Opo. Kung kinakailangan ka akong pumunta, Oho. ako ang pupunta, kaya nandun ako. Bagay kasi naman sa Kamara, hindi na magkakahalatan, 300 plus kayo. At least sa Senado, Ayan, no? dalawang Tingnan mo naman, dapat no? lang kayo. Yan nga, oh. Talagang ako nagpakita. Oho. Para talagang i-file ko ng personal. Opo. Ayun. Oho. Teka lang, ang inaabangan nila, Sen, sapagkat ito'y pinangako nyo, iinihain nyo po ba yung panukala na yung nagbabayad ng 2,000 piso sa kanilang, opo, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain ko. Ayun! Binago ko lang sapagkat naisip ko nung bandang huli, Opo. kapag ang nilagay ko sa batas ay talagang 2,000 pesos lang, baka mamaya biglang sumikat yung presyo, Oho. baka ma-dilute yung 2,000. Okay. Halimbawa, ang basihan kasi noon, inano ko lang sa palagay mo sa rate ng Meralco, 11 to 12 pesos per kilowatt hour, Nelson. Ano? Opo. So, 10 pesos kamo na lang. Kaya kapag ka siya ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours times 10 pesos, yun ang 2,000. Opo. Kaya lang, sa Meralco yun. Paano yun sa mga electric cooperatives na kumisan 17, 18, Mas mataas sa probinsya 19 po. pesos? Tama kayo, oo. O sabi ko, kung kailan tumataas yung rate niya, nadadilute yung 2,000. Kaya ang ginawa ko finally doon sa batas, hindi yung 2,000 ang nilagay ko, yung number ng kilowatt hours. So per kilowatt hour na ang basihan, hindi na yung... Nilagay ko ron na kapag ka yung kanyang nakonsumo ay 135 kilowatt hours pababa. Oo. Kasi kung halimbawa nandun siya sa Mindoro, taga Mindoro siya. Opo, naku, mahal Ang doon. singit Binago niya, ginawa yung kilowatts hours na lang kasi hindi niya alam yung kuani yung sabi nga biglang sumikad yung bayad ng kuryente, kaya ginawa niya kung gaano karami yung kilowatt hours na magagamit mo kuryente. Ituloy natin. Ilan doon? 19 pesos. Opo, mahal doon. Subukan mo ang i-multiply yung 19 pesos sa 135. Yan. Para makita natin, Nelson. Yan. Para maintindihan nila kung bakit ginawa ko imbes na 2,000. Bagamat dun sa aking explanatory note, Oo. sinabi ko ron, Ayun. umigit kumulang 2,000. Pero So, mabuti pa niliwanag niyo, Sen, ha? Baka akala atras tayo doon sa naging panukalan, naging pangako ninyo eh. hindi, doon sa explanatory note, nandun yung 2,000. Ayun, Pero opo. doon sa batas, nilagay ko na lang 135. Mm-mm. Kasi kung mataas yung rate, kapag nilagay mo lang yung 2,000, abay, malulugi. Malulugi. Tingnan mo, magkano? 2,000. Hindi po. 135 kilowatt hours times 19 Times pesos. 19 pesos. Oho. 2,565. Ibig sabihin pa, yung 2,500 masasali. Ayun. So, hindi nakapik sa 2,000 pesos. Kasi ako, Oh, hindi nakapix doon sa 2,000. Pwede pang maging 2,500. Masasali pa pababa. Ang galing. Ituloy natin. 2,000 inano mo, Nagamit. Tama, bigla tama. niya tinaas yung bigla niya tinaas yung rate. Halimbawa, Bayad, halimbawa sa Mindoro ginawa niyang 25. Nako. Oho. Paano in 2,000, biglang bumaba yung 2,000? Kaya nga. Oho. Oh. Kaya 135 na lang sapagkat doon mapipreserve mo ngayon yung espiritu na sinasabi ko Ayun. na at least 2,000 pesos pababa. Hindi lamang yon, dalawa yung magkakambal yung bill na yon. Opo. Isa lamang yon. Yung pangalawa, sinasabi ko ron na yung sale ng electricity tatanggalin yung 12% VAT. Ayun. Oho. O, pumasok din yon. Instant po yun. Pag wala ng 12%. Ayun talagang lahat mabe-benefit Oo. doon. Talagang sa ayaw mo at sa gusto, bababa ang presyo ng kuryente. Hindi lamang sa mga household, Opo. pati sa mga commercial at saka sa mga industrial consumers. Yung mga malilit na negosyante natin, malalaki negosyante,
talagang bababa ang production cost mo. Ayun. Sapagkat mahal ang kuryente. Pero ano ang pambawi natin, no? Sapagkat alam natin naman, Sen, na mawawalan din ang kita ang gobyerno na nakukuha ng 12%. O ilalakas naman ang ekonomiya mo. So may Pag pambawi lumakas ang tayo. ekonomiya mo, maraming mapuproduce. Oo. Oh, maraming bibili. Opo. Ano? Tataas lahat. Oo. Pati yung gumagawa ng ibang mga serbisyo, tataas. Hindi marami rin kikitain ng gobyerno. So doon ang Mababawi mo mabawi. rin eh. Doon din. Doon mo rin mababawi. Isip-isipin mo kapag ka ang ekonomiya mo ay may sakit. Bagsak ang naman. taxation mo. Oo. Pero naging masigla. Yan. May katakot-takot na buwis ang makukolekta mo dyan. Kasi baka yun ang maging pagtutol dyan, mga economic managers ng ating pamahalaan. Sige nga, tumutol ka nga. Kunwari, ikaw yun. Sige nga, subukan mo lang. Kasi kung i-compute natin, Tumutol ka. Sige, halimbawa. Subukan mo tumutol ngayon. Sige. teka na po, iniisip ko kasi kung magkano 12% di Kaya ba? nga. Di ba? Sige. Si Nelson, tumutol ka nga. Saan po natin kukunin ang pampalit? Malaking billion po yan, Senador. Yun ang tutol mo. Opo. Ba't sa akin mo tinatanong yan? Hindi man ako gumagawa. Ikaw nga ang humanap. Sapagkat, yung nakalagay sa batas, affordable rates of electricity. Basahin mo, Senator Nelson Lubao. Finance Secretary po ako. Ikaw ang pinaka. Halimbawa, sige. Basahin mo, Secretary Recto sa EPIRA. Tingnan mo yung original version ng ating batas tungkol sa kuryente. Nakalagay ba dyan? Nabubuwisan mo? Lalagyan mo ba ng VAT ang kuryente? Wala. Okay. Sa Ipiralo ba? Wala akong nakalagay? Wala. Bigla ninyong nilagyan ng primero 6%. Pagkatapos nilagyan nyo na, pinatawan nyo na naman ng 6%. Kaya naging 12. Kaya yung salitang affordable, nawala na sa isa eh. Affordable sabihin ay abot kayang halaga. Affordable ko. Ano ba? Ano ba sa Tagalog yung affordable? Abot kaya nga po. Abot kayang halaga. Ano pa? Mura. Mura. Ayan. Ngayon, mapapamura ka eh. Kesa sa maging mura. Ayun na nga. Ngayon, Secretary, huwag ka makikipagdebate sa layunin ng batas. Ang layunin ng batas napakalinaw eh. Murang kuryente. Bakit naging mahal? Nilagyan nyo ng VAT, kaya tinatanggal ko, binabalik ko doon sa layunin ng batas. Yun pala. Ngayon, gumawa ka ng paraan, kaya ka nga nandyan eh. Gumawa ka ng paraan para makakalap ka ng iba't ibang uri ng buwis, pero wag mong kukunin sa kuryente sapagkat nalalabag mo yung layunin ng batas. Ayun. So originally pala, ngayon ko na nalaman na original ay wala pala sa Ipiralo na patawan mo ng Kaya nga tayo may 12% programang pa. ganito para naiintindihan ng mga kababayan natin, nakakasabay sila sa atin, maunawaan nila kung anong nangyayari sa ating paligid. So, Kung bakit natin nilalaban yan. kung automatic yan, Sen, talisin natin, ang laki agad ng ibabawas yan sa binabayar nating kuryente. Akala mo lang, pero tingnan mo, bakit sila nag-imbento ng ayuda? 5 klaseng ayuda, kapag sinuma mo lahat, 194 billion na pinamibigay lang ng walang kapararakan. Sa mga tuwin, kolekta ka ng kolekta, pinamimigay mo lang ng Pinamimigay ganun. din Hindi mo pala. naman alam kung talagang ito ay naibibigay sa dapat na bigyan. Oo. Wala namang report, wala namang ulat. Ilan ba yung nabigyan ninyo? Isip-isipin mo, 4 na ay 10 priority bills ni Senador Marcoleta inihain na. Oh, wow! Yung mga nagmamarunong dyan, yung mga nagmamagaling, tutulan ninyo ngayon yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Ayan, i-post ko. Ayan, yung mga nasa Facebook account niya, sa Facebook page niya. Puntahan po ninyo yung Facebook page account ni Senador Rodante Marcoleta, yung may blue badge check. Ayan. Lahat ng yan, 10. Ayan. Kauumpisa pa lang yan. Paano na kung tumagal? Pag tumagal siya sa pwesto niya. Kaya yung mga basher dyan, ito, ayan, ang dami.
Ang daming, ito pa, shout out po sa inyo. Nasaan na daw? May tinawag pa siyang alias Tuki. Ayan o. Ayun ako po. Wala na. Matutupad na yung mga ipinangako ni Senador Rodante Marcoleta sa bayan para sa mamamayan. Pero maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood sa aking channel. Mag-iingat po tayo lahat.